Hello, hello. Hello, mic check. Jump, rinig yan sa likod, jump. Rinig. So yan, magandang hapon po, bawat isa. Kumusta ang inyong isang linggo? Nakakapagod. Sophia, oh, galing dagat ito. Birthday mo ngayon, Sophia? Ilang taon ka na yan? 21. Diba? So, salamat kagad kay Sophia. Sagot sa tayong merienda natin ngayong hapon. So yan, happy birthday. Birthday din ang pinsan ko ngayon eh. So siguro sa birthday sila anak, diba? Magka-birthday kayo. Diba? So happy birthday sa inyong dalawa. Nawa patuloy kayo ang gamitin ng Panginoon, no? Hallelujah. Masaya ba kayong tumatanda kayo? Yeah! Ano? Sulitin nyo na yung mga panahon na sa 20s kayo kasi kapag nag-30s na yung edad nyo, kahit wala kayong ginagawa, masakit na yung katawan ninyo, penitensyon na yung pag-gising ninyo, kaya sulitin nyo akong matamatang. Hallelujah! So, wala kasing katabi si ano eh. Justin, urong ba dun si Jerry, itabi ko dyan sa'yo. So, kung may mga katabi kayo, pakikalabit nga. Sabihin mo magandang hapon. Kapag kailanto ka, makinig, pakisabi kapag ilanto ka, pwede kang humiga sa balikat ko. Huwag kang maanto! Ha? Pakisabi kapag kailanto ka, pwede kang humiga sa braso mo. Diba? Kapag kasi jeep kayo, kapag kagwapo, maganda yung katabi nyo. Wala sarap matulog, diba? Pero sabihin ko yan kasi nga, paghapon, masarap talaga umidlip-idlip. Kahit na nakatingin kayo dito sa TV, yung mata nyo parang pababaan na, parang alam niyo yan. Diba? So, normal naman yan na inaantok tayo. Hallelujah! Pero sabihin mo sa katabi mo, pwede kang humiga dito kapag inaantok ka na. So, ayun, sa hapon na to, ay wala naman tayo ibang pag-uusapan pa, kundi abot pa rin sa buhay natin. Kasi yun naman talaga, yung tinutumbok ng salita ng Diyos ay para sa pagbabago ng ating buhay. Pastor, wala bang katapusang pagbabago ng buhay natin yan? Yan din yung tanong ko eh. Every time na gumagawa ako ng mensahe natin, Lord, puro na lang ba ito pagbabago, disiplina? Pero sabi ng Panginoon, hanggang meron pang puso na kailangang baguhin, hindi tayo titigil dyan. Kaya, kahit na every Sunday, yun na lang yung naririnig nyo, wala tayong magagawa ito yung salita ng Panginoon. Maaaring isa ako, kayo, sa may kailangan pang baguhin yung laman ng puso. Manalangin tayo, Panginoon. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, Lord God, sa mga oras namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, Lord God, ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, na isa yun nakatingin, Panginoon. Tanggalin mo yung mga pagnanasa namin, Panginoon, kung saan-saan lumilipad yung isip namin, yung mga plano namin na hindi kami nakakapag-focus sa hapon na to, Lord God. Nawa, Panginoon, Lord God, mahiram po, Panginoon, Lord God, mahiram po ang oras namin lahat sa hapon na to, makapinig kami ng maayos, Panginoon, at ang mga salitang may pumilo sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Tago niyo po ako sa inyong likuran, upang kayo may taas, na ikikilala namin, Panginoon. Lord God, iparanas mo ang iyong kapangyarihan at iyong katotohanan sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Pinabalik ko namin lahat ng papulot ng salamat sa inyo lang sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tatlong bagay, no, ang pag-uusapan natin ngayong hapon na to. So, ang unang bagay ay Hallelujah. Ano ba? Hindi natago. So, yung kanina nag-expired na, hindi tayo nakabayad. Kaya may kanina sa likod. Pero, pananampalataya at karunungan. Lahat dito ba may pananampalataya tayo? Pakita lang yung katabi, may pananampalataya ka ba? Ang kasunod dyan, may karunungan ka ba? Pag sinabing karunungan ay lahat tayo ay masasabi natin may pananampalataya tayo. Pero yung karunungan natin, doon tayo nagkakatalo-talo. Sabi dito sa Santiago 1, verse 2 to 8, basahin na natin ang buo. Mga kapatid, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. For
At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. 5. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. 6. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. 7. Huwag umasang tatanggap ng aluman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Balik tayo sa 2. So mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hallelujah! Pastor, pagsubok na naman. Yung hindi problema, hindi magtiis, hindi magtiyaga. At araw-araw meron tayo yan. Maliit man o malaki. Pero, sabi sa 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hallelujah! Matatag na ba tayo? Matatag na ba tayo? Papunta pa lang. Mata ka pa lang, mata. Hindi pa matatag. Diba? So, lagi sinasabi dito na kapag ka matatag ka na sa pananampalataya mo, ay sa pamamagitan yun ng mga pagsubok. Hallelujah! Hindi ko pwedeng sabihin mong mananampalataya ka na matatag ka, pero wala kang pagsubok na pinagdaanan. Paano mo masasabing sundalo ka kung hindi ka naman nakaranas ng gera? Hallelujah! Paano mo masasabing estudyante ka, graduate ka, pero hindi ka naman nag-aral? Paano mo masasabing may driver's license ka, pero wala ka namang card? Paano mo masasabing maganda ka kung hindi ka nag-ayos? Hallelujah! Kaya paano mo masasabing matatag ang pananampalataya mo kung hindi ka sinusubok? Pastor, okay naman yung buhay namin. Nakakapasok naman ako everyday. Alam niyo ba yung pagiging komportable niya everyday? Pagsubok din yan. Kung mananahan ba kayo sa presensya ng Panginoon o hindi. Alam niyo ba, karamihan ng pangkaraniwang tao, cycle na lang nila yung nagigising pag umaga na hindi nila iniisip na may Diyos. Paggigising lang sila, maliligo, magtututbrush, papasok sa school, papasok sa trabaho. Pagtapos ng trabaho, uuwi, kakain, matutulog, gigising, matutulog, gigising, matutulog. And sobrang komportable tayo sa gawin yung mga bagay na yun. Kahit tayong mga Christian na, ganoon pa din yung cycle natin. Hallelujah! At yung mga pagsubok na yun, hindi ka man sinusubok ng wala kang problema, ngunit sinusubok kung tunay ba na hinahanap yung presensya ng Diyos araw-araw. Kaya nga lagi pinapalaanan, manalangin tayo, magbasa tayo ng Bible, maging ilaw at asin tayo sa mga kaibigan natin sa school. Alam ba ng mga tao sa paligid natin na Christian tayo? O yung pangalan natin ng Christian? Alam ba? Or game na game tayo kapag ibang bagay, pero pag about kay Lord, parang nangihina tayo. Nahihiya tayo. Game na game tayo sa lahat ng uri ng bagay, pero pagdating kay Lord, parang nare-reset ka na parang, ay, teka lang. Diba? So, everyday, pagsubok yun yung pagising mo kung mag-glorify mo ba yung Lord sa buhay ninyo. Wala, kahit ako, kahit kaming mag-asawa, everyday, nakikipaglaban kami para sa faith na meron kami. And wala ako everyday sa tabi niyo, oy, gising ka na, manalangin ka muna, gising ka na, ganyan, wala. Kanya-kanya tayo dito everyday. Di ba? So sabi sa 3, at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So magpakatatag daw tayo hanggang wakas. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpakatatag hanggang kalagitnaan lang, hanggang una lang. Sino dito yung may mga sports? Anong mga sports mo lang? Ano yung mga sports mo? Bago ba ito siya, ma'am? Ano pangalan mo, Gam? Si Jay. Si Jay? So yun, anong sports mo, Jay?
futsal. Alam niyo yan? Sure. Alam mo yung Sophie? Ano yan? Yung binibili sa tinapa. Ano yan? Yung pambabae na soccer. Diba? O, alam niyo yun, hindi, no? Kasi puro kayo ML. No? Ay, ikaw din, anong sports mo? Chess po. Chess. Paano niyo malalaman na tapos na yung laro? Pag-checkmate niyo sa amin. Pag checkmate na. Paano sa pipag? Pag nakascore na o tapos na yung oras? Or pag Diba? Naalala ko, nung runner ako, hindi na ako mukhang runner ngayon, dati lang. May maraw pa pambansa player ako. 400 meter dash yung iikutin namin. Isang buong ikot ng oval. Yan yung tracks ko, ang 200. And every time na nananalo ako simula, city mate, schoolmate muna, district mate, city mate, palaro, may maraw pa pambansa. Every time na nananalo ako, sa lahat ng kategory din, ang sarap sa feeling. Pero nung huli kong laro sa pambansa, na-injury ako before ng game, masakit-sakit talaga yung pa ako, doon ko naranasan, na ang hirap pala kapag huli ka. Nung nananalo ako ng zone meet, na first ako lagi, wala akong tinitignan sa harapan ko, basta natapos ko yung finish line, and ang bilis ko talaga. Ang sarap sa feeling hanggang may maropa. Nung nagpambansa ako, first time kong natalo. Doon ko nakikita na kahit anong bilis ko, anong hakbang ng mga paa ko, ang bigat-bigat na, pero yung mga kalaban ko dumadaan sa gilid ko. Gusto ko silang habulin, pero hindi ko na kaya. Hallelujah. Ngayon, isipin nyo lahat tayo, hindi tayo first place sa karera. Tumatakbo tayo lahat, fourth place tayo, or kaya pinakahuli tayo. Hallelujah. Imagine nyo lahat yun ha, lahat tayo ngayon ay runner. Kahit sila Dada, runner siya. And kahit may mga edad doon sila runner, sila kahit matataas yung BP ni Nanay Salome, lahat tayo kunwari yung runner. And tayo yung mga runner na pinakahuli. Pag pinakahuli ka, anong mararanasan mo? Anong mararamdaman mo? sa dulo. Masakit kasi? Nakakalungkot? Mahirap? Alam niyo ba na yung runner, kapag kahit huli ka na, kailangan mong tapusin doon sa finish line. Bakit? Kasi kapag tumatakbo ka, tapos bigla, kasi ang layo na ng masaunahan mo, bigla kang lumiko, hindi mo tinapos yung race, madi-disqualified ka. Hallelujah! Halimbawa, kung si Jade ay nagpuputsal, tapos 10 na yung lamang ng kalaban niya, kapag yung bola dumaan sa kanya, hindi niya sisipain yun, so 10 na rin naman yung lamang, hayaan mo na yun, diba? Tinatamad na siya. Kapag pag swimmer ka naman, langoy ka ng langoy, pero pang huli ka na, parang ang bigat na ng kampay ng kamay mo, kasi huli ka na. Hallelujah! Pero ang sabi ng word na to, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Hallelujah! Ibig sabihin, kahit napagod ka na sa kalagitnaan ng race, sa kalagitnaan ng takbo, hindi ka pwedeng huminto doon, tumabi, kasi may finish line kang kailangan puntahan. Hindi porket ang bilis-bilis mo ng 100 meter, pagdating ng 200, pagod ka na, sumuko ka na. Hallelujah! Buti sana kung laro lang ito ng buhay. Pero laro ito ng pananampalataya natin hanggang kaluluwa. Hallelujah! Nung natalo ako sa pangbansa, doon ko naisip na kulang pa ba lahat ng pagpapractice ko? Kulang pa ba lahat ng pagpakapagod ko? Ang itim-itim ko na that time, nigrong-nigro na ako kasi magja-jogging ka sa oval ng 1 to 5 kasi training namin 8 to 11, 2 to 5. Tatakbo ka sa oval nun, takbo ka na ng takbo. Pag nanalo ka, lahat ng pagod mo sulit. Kahit ang itim-itim mo na, pagod ka na. Ang sarap pa rin sa feeling. Pero kapag natalo ka, tatanungin mo yung sarili mo, kulang pa ba yung effort mo? Kulang pa ba yung pagpapractice mo? Ang dami mo ng mga paghihirap, bakit hindi pa rin sapat? Pero thank you Lord kasi sa buhay Kristiyano, walang paunahan. Walang paunahan, walang pagalingan, walang paramihan ng nagawa, kundi patatagan hanggang wakas. Hallelujah! Amen? Naintindihan nyo? Patatagan hanggang wakas. Ibig sabihin, kahit na may mga Kristiyano kayo nakikita na grabe yung pag-grow nila spiritually, ang bilis, gamit na gamit sila ni Lord, okay lang yun.
Kasi hindi tayo paunahan. Hallelujah! Makukuha, di ba? Minsan kasi eager na eager tayo mag-serve, lahat ginagawa natin. Minsan naman parang laylo tayo. Pero lagi mong tandaan ang pagsaserve sa Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi paunahan, hindi pagalingin. Kaya kung ano man yung sitwasyon ng pananampalataya mo ngayon, dahan-dahan dapat lumalago ka. Kahit na mabagal o mabilis yung paglago mo, pero dahan-dahan dapat lumalago ka. Kasi pag sinabing magpakatatag ka hanggang wakas, maaaring yung iba kalagitnaan ng hina dyan pero nagpatuloy pa rin. Maaaring yung iba dyan, sugatan ng kalagitnaan, nagpatuloy pa rin. Maaaring yung iba dyan, ang pagsisimula nila sa Panginoon ay hindi maganda. Nagsimula sila na parang kawawa sila, aping-api sila, pero hanggang wakas kailangan mo magpakatatag. Hallelujah! Pag sinabing hanggang wakas upang kayo'y maging ganap, kasi kapag hindi natin natapos hanggang wakas ng paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin masasabing tayo'y ganap. Hallelujah! Magiging ganap lang tayo kung hanggang wakas mananampalataya tayo. Hallelujah! Kaya kapag kami nakita tayong mga Kristiyano, kaibigan na nanghihina, kailangan natin silang akayin kasi hindi mo alam baka sa susunod, ikaw naman yung nanghihina. Maaaring yung mga malakas ngayon ay pinalakas ng mga mahihina. Kaya yung mga malalakas ngayon sila naman magpalakas ng sa mga mahihina. So, para maging ganap tayo, hanggang wakas dapat. Kumbaga, hanggang sa dumating si Lord, tuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. At kapag kaganap ka na, ibig sabihin wala tayong pagkukulang, nagpatuloy ka sa Panginoon. Sabi sa Bible, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan. Hallelujah! Bakit kaya hindi sinabing kulang sa pananampalataya sa context na to? Bakit hindi sinabing, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan? Pero bakit hindi pananampalataya? Pag tinanong kayo, ano ang mas mabilis makuha? Karunungan o pananampalataya? Pananampalataya. Bakit? May mga ibang Kristiyano na may pananampalataya sila pero pro-LGBTQRST, UPWXYZ sila. Diba? Imagine nyo yun, may pananampalataya ka sa Diyos pero okay sa'yo yung LGBTQ. Halimbawa, kilala niyo si Miss Rachel? Kilala niyo? Sino may mga kapatid dito? Yung kumakanta ng... Basta si Miss Rachel, kilala niyo? Yung pinapanood ng mga bata? Nung una, tuwa ko sa kanya kasi Christian siya. Ay, ang nakaka-bless naman ito. Luella, sige, panood kay Luella. Lately, nag-state siya ng faith niya na as a Christian, okay lang i-tolerate yung LGBTQ. Parang nakakatakot, no? Imagine, may nag-offer sa'yo ng business or product. Tapos, Christian din siya. So, okay lang, makakatulong ko sa'yo. Talagang tested ko na to. Diba? Pero nakita mo, yung tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Or parang may kutob ka. Hallelujah. Alam nyo ba yung karunungan natin ay yung isip mo na alam yung mangyayari or na-predict mo na yung mangyayari pero hindi mo pinansin. Aware kayo doon? Yung parang, anong tawag dyan, mami? Yung na-vision mo yung mangyayari pero hindi mo pinakinggan. Discernment mo yun yung karunungan mo minsan. Alam mo yung tama, pero hindi mo ginawa, may karunungan ka. Hallelujah! Alam mo ba yung, naalala ko nung, kasi bata pa lang kami, Christian na kami, yung mga pinsan ko, grabe na sa church. Samantalang ako, nag-explore, sumasama sa kaibigan ko nung college. Nung first time kong pumasok ng bar, sa KTV bar, sa ano na to bar? Tiki bar. Nung una, pag sinabing bar, talagang pakiramdam ko ang sama-sama doon pumasok sa loob. Siyempre Christian kami, hindi ko naririnig sa mga nasa magulang ko, kalalola na, "Uy, mag-bar ka minsan masaya." Hindi ko narinig yun. Siyempre, Kristiyano na kami. Nangyaya yung barkada ko, sabi niya, "Tara, punta tayong bar, sa Tiki Bar." Sabi ko, ano bang meron sa bar? Pag inisip ko yung bar, ano bang masama siya? Pero nung pumasok ako doon, sa gate pa lang ako, grabe yung kaba ko.
Ang iniisip ko, paano pag nalaman ng nanay ko, pumapasok-pasok ako sa bar, yari. Pero dahil niyaya ko ng bar, tara na, minsan lang to, nakakabay sa'yo, nakalak pa sa liig mo, pasok. Tapos, sila, pagpasok ko ng bar, hindi naman siya may nagsasayaw-sayaw ha, di ba yun? Pero, rak-rakan, sumasayaw-sayaw ng ganyan, grabing sayaw-sayaw na nila, pala ako, Lord. Pero alam ko na wala na ako kay Lord dun ha, kasi napariwaran talaga ako ng college ako. Kaya kapag kami nakakausap akong mga youth, talagang sinasabi ko na talagang magbalik loob kayo sa Lord. Kasi that time, sa sobrang Christian ng family namin, pagkapanganak ko pa lang, nalolola, sagana na kami. Kaya napaka-heartbroke na malaman sa amin na tinatry namin yung mga makamundong gawa. Kasi Christian na kami. Di ba? Nakakahiya. Ikaw, at least, nakaraan ka lola, huwag na magsumbong kay mama, di ba? And habang sumasayaw sila, grabe yung buhok nila, nag-ekes-ekes na. Tapos yung mga kasama ko, hindi ko alam bakit tinataas yung damit, sa gaganong-ganon doon. Tapos ako parang, saan mo na makakita ang Kristiyano dito? Saan mo wala? Alam mo yun, paglabas ko, ayoko na lumabas kasi paglabas ko baka yung pastor namin, uy! Anong ginagawa mo dyan? Youth leader ka pa naman, pero nandiyan ka sa loob. Di ba? Nung nakikita ko masaya yung mga barkada ko, parang ay, belong ako sa kanila. Pero something in my heart, ang bigat-bigat. Ang bigat umuwi ng bahay. Pero kapag kasama kayong barkada ko, bilong na bilong ako. Alam ko na dapat hindi ko trinay yun. Alam ko na dapat hindi ko ginawa yun. Pero parang yung katawan ko sumusunod na lang doon. At habang sumasayaw sila, ini-enjoy ng katawan ko yung ginagawa nila, pero yung puso ko, yung isip ko, parang may gumugulo na, bakit ka ba nandito? Wala ka dapat dito. Paano kung makita ka nila? Paano yan? So kadalasan, no, yung karunungan na, may pananampalataya tayo, pero yung karunungan natin, hindi natin, ay binabaliwala natin yung alam natin tama. Sino na dito yung nangupit ng pera sa bulsa ng nanay o bag ng tatay o ano? Sino na dito nakakupit ng pera sa bulsa ng pantalon ng tatay nila o ng nanay nila? Sino na? Lahat na ba tayo? Yes. Nung dos, 5 pa lang yung kinukuha natin, parang okay lang, no? Na-try nyo ba kumuha kayo ng first time na papel na yung kinuha nyo? Pero, Diba? Parang mas mabigat sa kalooban, no? Parang pag nahuli ka, papagalitan ka. Kanina, sabi ni Pastora sa akin, alam mo ba, Daddy, na nag-uusap kami about sa Bible. Sabi niya, Daddy, yung mga Israelites, no? Paulit-ulit lang sila. Ano ang tawag ng Daddy? Sabi ko, cycle ba? Yung nagkakasala sila, hingi sila ng tawad kay Lord, papatawarin sila ni Lord, magkakasala ulit sila, hingi ng tawad. Sabi ko, cycle yon. Tapos, sabi ni Pastora sa akin, hindi, parang spiral. Sabi ko, bakit magiging spiral? Alam mo yung spiral? O in mga engineering. So, pag spiral, ano ibig sabihin? Parang sa notebook, tama. Diba, papabilog ng pababa, pag ganyan, di ba? Halimbawa kung pababa. Alam niyo ba na kapag nagkakasala tayo, humingi tayo ng patawad kay Lord, papatawarin tayo, pero pababa ng pababa. Parang spiral na palalim ng palalim. Na kapag paulit-ulit na lang nangyayari, ang hirap nang makawala doon sa mga bagay na yun. At that time, talagang, nung napagbigyan ko yung mga barkada ko, tuloy na. Palalim ng na. Dati hindi ako sumasama sa kanila, pero pag may birthdayhan na, tara na! Hey, may prayer meeting kami ngayon. Biglang sumasakit na kabig yung katawan ko, ay, hindi ko ako makaka-attend. Ganun. At ang epekto nun, alam nyo, yung mga disciple ko that time, hinahayaan ko na lang silang gawin. Kasi hindi ko sila kayang i-rebuke kasi alam ko na may daladalan ako. Hindi ko sila kayang sawayin, okay dyan, kasi alam ko hindi yung ginagawa ko. Hallelujah. Kaya, lahat tayo may karunungan, kailangan lang natin i-practice. Kilala na natin yung Diyos natin, kilala na natin si Kristo, pero kailangan yung pananampalataya natin, may karunungan tayo, piliin kung ano ba yung gagawin natin. Sabi sa 6, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat kaya tinataboy ng hangin kahit saan.
Sino dito nakapunta ng dagat? Nakapagdagat ka? Nasa supi, hindi umami ko. Sino ba? Kami mahilig kami sa dagat. Pero nung tumakbo yung anak ko na walang preno-preno, ayaw ko nung magdagat kasi grabe yung anak namin. Kung ito yung start ng sandbar, hanggang doon sa dulo, tatakbuhin niya. Pero sabi ng doktor, kailangan daw namin lagi. So, ano yung takbo ng alon sa dagat? Reverse. Counterclockwise. Kapag ang hangin papunta doon sa north, saan papunta yung alon? Pa-north din, di ba? Kasi yung alon, siya yung natatangay na tubig ng hangin papuntang dalampasigan. Di ba? May nakita na ba kayong alon, pasilangan, pero pakanluran siya? Yung hangin, pasilangan, pero pakabila siya wala. So sinasabi dito, na as Christian, hindi tayo pwedeng maki-ayon-ayon na lang, sabay ka dito, sabay ka dito. Kailangan kang manindigan doon sa pananampalatayang meron ka. Hindi. Christian na ako. Kilala ko na si Lord. Hallelujah. Amen? Kapag gumagawa kayo ng di ko alam kung nakatry na iba sa inyo mag-construction kasi tatay ko, carpenter, kaya minsan kinukuha niya ako magbuhos ng mga poste. Kapag kayong poste ay hindi matibay, ano nangyayari sa buong bahay? Pwedeng gumiba, pwedeng magiba. Diba? Kaya kapag nagkalagay ka ng poste, kailangan matibay. As Christian, kailangan matibay din yung pananampalataya natin. Na yung karunungan natin ay sapat para magdesisyon na hindi tayo mag-aalinlangan na parang tama ba itong desisyon na to? Ito ba talaga yung Lord? Parang ang hirap dito eh. Parang ayaw ko Lord. Parang hindi ako komportable. Medyo masakit sa akin to Lord. Kapag may karunungan ka, lahat ng ginagawa mo para kay Lord, hindi ka nag-aalinlangan na Lord, ito ba yung pinapagawa mo? Dito ba talaga ako Lord? Kailangan ko ba to? Kailangan ko ba siyang iwan? Kailangan ko ba itong itigil? Hindi ka nag-aalinlangan sa lahat ng gagawin mo. Na hindi ka alo na parang dito ka ngayon. Kasi bilang Christian, hindi tayo nakadepende sa emosyon natin, sa feelings natin. Hallelujah. Amen? Sabi sa 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Hallelujah. Naka-encounter na kayo ng kaibigang pupunta kayo sa mall. Anong gusto mo? Ay, gusto ko ng milk tea. Pagdating doon sa mall, milk tea tayo. Parang ayaw ko ninyan, parang gusto ko ng ice cream. Wow. Pagdating sa ice cream, parang hindi ko bet. Parang mag-pizza na lang tayo. Diba? Pansin nyo sa aming mag-asawa, napaka-issue yan dati. Pansin yung asawa ko doon si Pastora. Alam niyo ba, pag alis namin ng bahay, sabi niya sa akin, Daddy, saan tayo kakain? Sabi ko, ikaw, bahala ka. Mamaya, magsiset na siya ng lugar. Pagdating doon, sabi ko, parang mas masarap to sa kabila. Tapos mamaya, ang saya-saya na umalis ng bahay. Pagdating namin doon sa lugar, nagtatalo na kami. Kasi, hindi yun yung prepared namin noong una. Along the way, nagtatalo-talo kami. Kaya sa halip na ma-enjoy namin yung pagkain, minsan kumakain na lang kami, wala lang tibuan eh. Kain na lang. Totoo. Dati ganun kami. Hallelujah. Pero hindi rin pwede pagdating sa ating pananampalataya. Ang pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kayo, alam niyo ba yung nais niyo? Sino ba dito yung mga, malahat naman tayo nagmahal, di ba? Lahat tayo may prepared na tao. Tall, dark, and? Depende kung 3 yan. Tall, dark, and handsome daw. Sa lalaki mo sir? Ha? Hindi yung standard. Tall, dark, and right. Di ba meron tayong prepared? Hindi tayo basta ay, bet ko to, ito na to. Hindi! Di ba parang, gusto ko matamis yung ilong niya, maganda yung ngipin niya, yung lips niya, maliin, yung mata niya, butlat, di ba? Yung ulo niya, gusto ko ganitong hairstyle, yung pormahan niya, naka-ambil ko o, baston. Di ba? May prepared tayo, hindi yung, pwede to, ito na to, hindi! Bago ko nagustuhan si Pastora, alam ko na ang prepared ko ay hindi sexy. Yo. You know? Totoo! Natakot. Hindi ko sinasabi mataba si Pastora. Pero, halimbawa kay anong pangalan niya? Ha? Pitapon? Si Jane.
nung high school, nung college kami ni Pastora, talagang, kumbaga, small, medium, large. Sa small, sa ano na siya, sa medium na siya. Pero ako talaga, nung nakita ko si Pastora, alam ko talaga na hindi ako mahilig sa medyo payat. Oo. At nung nagkaanak kami, mas lumaki si Pastora, pero alam ko na prepared ko pa rin to. Diba? Sabi ni ano, sa labas daw ako matutulog, sa labas daw ako matutulog sa ulubon. Pero, alam ko, sigurado ako na yan yung yung preference ko sa isang tao. Kayo, may preference ba kayo sa isang tao na nagugustuhan niyo? Wala po. Simpleng wala. Wala Meron. Wala akong ganun. O kung tatanungin natin si Ma'am Birds, ano yung pinaka nagustuhan mo kay Pastor? O matangos ang lalaki. Ikaw, Sophie, tingin mo, anong gusto niya sa lalaki? O matangkad, di ba? Si Jane matangkad din? Ay, meron pala ako. Huh? 5.0 So, lahat tayo meron. Lahat tayo meron, di ba? Bakit tayo nagka-crush sa isang tao? Kasi, at some point, nakuha yung attention natin. Di ba? Ano ka? Kaya, as a Christian, no? As a Christian, alam mo talaga yung nais mo. Di ba? Si Lord lang talaga. Di ba? Pabago-bago ako isip at di alam kung ano talaga ang nais. Ano ba talaga ang nais mo? Gusto mo ba talagang mag-glorify si Lord sa buhay mo? O trip-trip mo lang? Dapat sigurado ka na, Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Period. Kahit anong mangyari. Lord, gusto kong mag-glorify ka sa buhay ko, kahit nasaan ka. Lord, gusto kong sumunod sa'yo, kahit ano yung sitwasyon mo. Alam mo dapat yun. Hindi ka pa bago-bago ng isip. Ngayon, dito ka. Ngayon, dyan ka. Di ba? Kung paano tayo gusto sa isang bagay, lahat tayo may favorite color. Wala po. Bakit hindi mo pinapalitan yung favorite color mo? Halimbawa, ako ang favorite color ko ay blue. Kapag ka meron dyan orange at saka blue, kahit gano'ng kaganda ng orange, isip ko na favorite color ko kasi blue talaga ako. Hindi kayo nagbabago-bago ng color na biglaan. Kapag ka may favorite color kayo dyan, yung mata nyo nakalock in doon sa favorite na color ninyo. Di ba? Ganon din sana tayo as Christian. Kung willing tayo, kung gusto natin, kung nais talaga natin na sumunod sa Panginoon, panindigan natin. Hallelujah! At tapos na tayo sa pananampalataya at karunungan. So, ang pagsubok at ang pagtukso. Tingin nyo kaya, yung pagsubok, kanina na pag-usapan natin, pero yung tukso kaya, tingin nyo, kanino galing yung tukso? Ha? Kay Satan. Lahat alam natin na kapag ka-tinitempt ka kay Satan yun, pero bakit kaya nahuhulog pa rin tayo sa temptation? Okay, bawal yan, pero nakatry pa rin natin. Curiosity. Curiosity? Dave? Ata. Ha? Bakit kaya? Sabi dito sa verse na, doon pa rin sa verse na to, sa 12 to 16, pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sa 13, huwag sabihin inuman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman siya tinutokso ng kahit sino. 14, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. 15, at ang pagnanasa kapag ka naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. And last verse, huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. So balik tayo dito. Kung kanina, no, sinasabi na kailangan nating manampalataya, at yung pananampalataya natin, kailangan natin may, ano tayo? May karunungan. Bakit kaya? Kasi, sinasabi dito na pinagpapala ang mga tao na nanatiling tapat. Hallelujah. Paano masasabing tapat ka sa ginagawa mo kung hindi makikita sa actions mo? Hallelujah. Nakuha niyo yung tanong? Diba? So sinasabi dito na
mananatiling tapat. Paano tayo magiging tapat kay Lord kung hindi natin mapapatunayang tapat tayo? Yung mga linyahan natin ng malalaki na, sige nga, kung love mo nga ako. Diba? Sige nga, kung mahal mo nga ako, baguhin mo yung sarili mo. Diba? Diba? Napangiti si Marco. Ano yung pinabago ni Dayan sa Mark? Dami? Kung buhay mo. Pati pagkatao. Diba? So, sabi sa 13, huwag sabihin ni Numan na tinutokso siya ng Diyos. Hallelujah. Kung kailangan natin, yung karunungan natin, dapat i-apply natin sa mga pagtetest sa atin. Diba? Sa buhay natin. Kasi kung yung karunungan natin ay gagamitin natin kung saan-saang bagay, madali lang. Pero yung discernment, kung para ba to kay Lord o hindi, mahirap yun. Hallelujah. Naalala ko nung sa church namin, may program kami na True Love Waits. Kaya pinipigilan lahat ng youth na magkadugulukan. True Love Waits. And yung pinsan ko, siya yung activist ng True Love Waits. Every time na uupo kayo, nag-usap kayo dalawa doon sa church na matagal-tagal, wag muna ha. Kasi pinag-usapan nyo about kung saan-saan na lang, hindi about sa love. Wag yan ha. Makita lang na magka-chat kayo, may pinag-uusapan. Sinasabi ko, True Love Waits. Ngayon kasi mahirap i-apply sa youth natin yun eh. Okay lang naman pastor, ang inspirasyon ko naman mabago siya. Dadalhin ko siya kay Lord. Nadala. Nadala nga talaga. Diba? So, nung True Love Waits kami ng True Love Waits, yung pinsan ko, kahit na hustong gulang na siya, ayaw niya pang pumasok sa relationship. Kasi gusto niya makita na True Love Waits. Paano daw yun? Ikaw din. So, kapag every time na nakikita namin doon sa word na True Love Waits, parang may kirot na, ay, bawal mo na yan. Concept kay Lord lang muna tayo. Nagpaparemind sa atin. And yung karunungan natin, yun din yung nagpaparemind sa atin na maging tapat tayo. At pagka sinasabing sinusubukan tayo, yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga tukso na hindi galing kay Lord yun. Hindi ka tinutokso ni Lord para mahulog ka sa patibong. Alam kasi ni Lord na kaya mo yung lampasan, kaya inaalaw niya. Hallelujah! Every time na nagsasabi yung pinsan ko na True Love Waits, hindi ko ba alam kung bakit nagkakataon na may nagugustuhan ako, or parang to the point na meron akong nakilala, nagkakataon talagang tumachamba. Pero alam niyo, yung karunungan din natin, sa tamang panahon, kailangan mo i-apply din yan. Karamihan sa atin, hindi natin ina-apply sa tamang pagkakataon yung karunungan natin. Kaya, nasasadlak na naman tayo ng paulit-ulit sa spiral ng kasalanan o ng mga temptation natin. Hallelujah! Sabi dito, siya ang Diyos na kapag siya'y huwag sabihin ni Numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matokso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Pinapalalahanan tayo ng Diyos na kapag kayo mga bagay na yan, tinitempt ka ulit, paalala ng Panginoon na, hindi to sa akin, kailangan yung pagtagumpayan ko. Gusto mo akong i-glorify sa buhay mo, huwag mong hayaang mahulog ka dyan ulit. Diba? Sa 14, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Grabe, no? Walang personalan. Diba? Grabe yung verse ka, direct to the point na kaya ka pala natutokso kasi siya'y naakit at nagpapatangay sa sariling pagnanasa. Ibig sabihin, nahuhulog lang tayo sa mga tukso na yun kasi yung heart natin may desire na ganun. May desire na gawin yun. May part sa atin na gustong gawin yun. Kaya kapag ka nandyan na, natukso tayo, o tinutokso tayo, nagpapadala tayo, nagpapatangay tayo, kasi, naakit tayo ng sariling pagnanasa. Hallelujah! Kaya kapag ka dumadating sa point na alam mo na possible na itong bagay na to, itutoksuhin ka lang papalayo kay Lord.
Kapag ka nahulog ka doon, nagpatangay ka doon, yun yung sarili mong pagnanasa. Hallelujah. At nangyayari lang na natutukso tayo kasi naakit at nagpatangay tayo. Hindi tayo matutukso ng diablo o ng kaaway kung lahat ng bagay na gusto natin gawin para kay Lord. Bakit? Kapag para kay Lord, mabuti ito, nakaka-glorify ito, maayos ito, kalooban ito ng Diyos, lahat yan ng kabutihan ay sa Diyos galing. Pero once na hindi na maayos yung mga resulta, hindi na maganda yung mga resulta, hindi na utugma yung mga resulta, nalalayo ka na kay Lord, ibig sabihin yung mga desisyon na ginagawa mo, mali yung pag-apply mo ng karunungan sa bagay niya. Kasi naaakit at nagpapatangay ka sa sarili mong pagnanasa. Lagi mong tandaan na kapag sinunod mo ang Panginoon, hindi ang sarili mong pagnanasa yung sinusunod mo. Nilalayuan mo yun at kalooban ng Diyos yung ginagawa natin. Sabi sa 15, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. Hallelujah! Ibig sabihin, nagnanasa ka, pwede pang maputol. Sunod yung mga stricto yung magulang. Kapag may kaibigan, huwag yung kaibiganin yan. Nakikita ko, parang bago yan dyan. Hindi naman yan. Si Dave daw, Justin. Si Dave daw. Di ba? Kapag alam ng mga magulang natin na itong kaibigan mo na to ay walang may tutulot sa'yo mabuti, puro buti lang, pipigilan ka niya, huwag mong kaibiganin yan. Hindi maganda yan. Ibig sabihin, na yung pagnanasa na yun, pwede natin maputol ka agad o ma-prevent. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Tama, Sophie. Cure. Ibig sabihin, pag na-prevent mo, hindi mo na kailangan i-cure o pagalingin. Ibig sabihin, yung pagnanasa natin sa isip natin, sa gusto natin gawin, ay pwede mo mapigilan o maputol. Pero, kapag naitanim na to sa puso natin, hallelujah! Ito yung isip natin, ito yung puso natin. Yung tukso ay sa isip muna natin, pero sobrang lapit lang sa puso natin. Kapag nasa puso na natin, mahirap nang tanggalin. Sabi nga sa kanta, kapag tumbok ang puso, wala ka nang magagawa, kundi wala, ayaw kantahin. Alam nila yung lyrics, pero ayaw kantahin, di ba? Wala ka na daw magagawa, kundi sundin ito. Yung isip natin, kaya alam niyo ba kung bakit nilagay ni Lord yung isip natin sa taas bago yung puso natin? Kasi lahat tayo, wala patutungahang maayos. Kaya nilagay ni Lord yung isip natin sa pinakataas na ito yung mag-declare kung ano yung gagawin natin para bago mapasok sa puso natin. Kasi bakit? Kung yung puso natin nilagay ni Lord sa ulo natin, lahat tayo palpak na yun. Walang makakapag-isip ng maayos kasi puro puso. Kaya nilaw ni Lord na ilagay yung utak mo sa pinakataas ng katawan mo para mag-isip ka muna bago ilagay sa puso mo. Mag-isip ka muna bago mo sabihin. Mag-isip ka muna bago mo tignan. Mag-isip ka muna bago mo marinig. Mag-isip ka muna bago mo gawin. Mag-isip ka muna bago mo lakaran. Lahat nagsisimula sa isip. Kaya ganun kahalaga yung karunungan na pinapaalala sa atin ng Panginoon na mag-isip ka muna bago mo tignan yung mga bagay na yan. Mag-isip ka muna bago mo sabihin yung mga bagay na yan. Mag-isip ka muna yung mga hahawakan ng kamay mo, magiging laman ng puso mo. Kasi kapag yung mga pagnanasa sa isip mo na tanim na sa puso mo, nagbubunga ng kasalanan. Kapag ka nagbunga na ng kasalanan, maaaring malaki o maliit, pero yung consequence nito, panghabang buhay na. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Kamatayan spiritual, kamatayan physical, yun yung pinakadelikado. Kaya, everyday practice natin na yung utak natin ay for the glory of God. Ako, inaamin ko na high school pa lang ako, tamad ako magbasa. Hindi naman ako matalino, pero yung memory ko, sobrang nakakatanda talaga. Kung baga parang na-discuss ngayon, kami nga ni Pastora, sabi niya, Daddy, ang galing mo ba? Isang beses lang natin itong nadaanan, pero alam mo pa rin pabalik. Kasi kapag nakaprint sa isip ko yung mga bagay na to, alam ko, natatandaan ko siya kinabukasan. Kaya tamad ako magbasa.
And yung katamaran na yun, nadala ko hanggang college. At hanggang malaki na ako ngayon, na nung una nahirapan ako magbasa ng Bible. Kasi pakiramdam ko, magbabasa pa lang ako ng unang pahina, tinatamad na ako kasi nga hindi ako reader na tao. Katulad kay Pastora, amazed ako sa kanya kasi reader siya. Nagbabasa siya ng kung ano-ano. Kaya niyang matapusin yung isang aklat. Kaya kong basahin yung title, pero hindi ko kaya basahin ng buo. Talagang struggle na struggle ako magbasa ng Bible. Kasi hindi ako reader na tao. Kasi yung mga reader na tao, gabi kahit nasa bahay lang, kaya nila magbasa, nasa sasakyan, nasa motor, kaya nila magbasa. Pero ako, talagang tamad na tamad ako. Pero yun yung unang struggles ko sa pagbabasa ng Bible. Tamad na tamad ako, wala akong gana, parang hindi ko naintindihan yung mga binabasa ko. Pero sabi ko, Lord, kailangan kong magbasa lagi ng Bible para sa spiritual na aspeto ng aking buhay. Hanggang sa una struggle talaga, lalo na pagkatabi yung cellphone mo, yung cellphone mo, nakatingin ka na ng 10 minutes, pero nabasa mong verse, dalawa pa lang, cellphone na naman ulit, basa, cellphone, hanggang sa sinarado mo na lang yung Bible mo, cellphone ka na lang. Pero nung natutunan ko na, dahan-dahan ko talagang pinili ko sarili ko magbasa. Every time, pagkagising ko araw-araw, kaya ko nang unang hawakan yung Bible ko kaysa sa cellphone ko. Pinilit ko talaga yung sarili ko kasi hindi kaya kumbaga, sabi nga sa kasabihan, kung hindi madaan sa santong dasalan, daan sa santong paspasan. Hindi kaya sa santong dasalan, na parang, kailangan pilitin talaga. And doon ko na nakuha na magbasa ng Bible ng bukal na sa kalooban ko. Pinilit ko talaga. Kaya, lahat ng mga bagay na inaalaw natin, na natatanim sa puso natin, nagbubunga ng kasalanan. Pero kapag yung tinatanim mo sa puso mo, about kay Lord, magbubunga dito ng biyaya balang araw. Magbubunga ng kagandahang loob ng Diyos. Kung ano yung tinatanim mo dyan sa puso mo, yan din yung aanihin mo. Lahat ng nagtanim ng pipino din yung naani nila. Hindi ka pwedeng magtanim ng pipino, tapos maani mo ay ang palaya. Lahat ng tinatanim mo dyan sa puso mo, yan din yung aanihin natin. Sabi sa last verse, sa 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Simple lang, huwag kayong padaya. Yun lang, huwag kayong padadaya sa lahat ng bagay na yan. At the same time, sa huling verse natin dito sa 1, kung kanina ay yung pananampalataya natin, kailangan natin ng karunungan, at yung pagsubok na yun, at ang pagtutukso sa atin, ang huli naman ay lahat ng napakinggan mo ngayon, kailangan mo isagawa. Sabi sa huling verse na to, kaya talikuran na ninyo ang inyong marunuming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. At sa huling verse, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Nakuha nyo? So sabi dito, ay sa huling verse mo na, Pastora, ay mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, nakikinig lang kayo ngayon, pero hindi nyo isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So balik pa tayo dun sa kabilang verse, Pastora. Balik pa. Huwag kayong padaya. Hallelujah. Wala palang ibang tinutukoy na huwag kayong magpadaya, kundi sa sarili pala natin. Hindi pala ibang tao yung tinutukoy dito. Hindi pala yung katabi mo, hindi pala ibang tao, kundi huwag kang magpadaya sa sarili mo mismo. Hallelujah! Kasi yan yung pinakakaaway mo sa lahat ng bagay ng sarili mo. Nagdududa ka, mahina yung loob mo, natatakot ka, tinatamad ka, ayaw mo. Diba? Sarili mo. Hallelujah! Kaya sarili mo lang din yung makakapagpasya kung ano yung itatanim mo sa puso mo. Muli, balik tayo sa pinakahuling verse. Dinadaya ninyo ang inyong sarili kung pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa. Hallelujah! Purihin ng Panginoon.
lahat ng narinig natin ngayong hapon na to, paulit-ulit man, naririnig din naman kayo na parang paulit-ulit na lang, diba, Pastor? Wala na bang iba? Pero kapag ka sa Bible, pag paulit-ulit-ulit, yun yung pinakamahalaga. Kaya yung nanay niyo, diba? Huwag mo muna i-try yan. Paulit-ulit. Kasi ayaw niyang mangyari sa atin yung nangyari sa kanila. Lagi tayo pinapaalalahanan ng Panginoon sa mga bagay na to kasi ayaw ng Panginoon malugmok tayo sa mga pagkakasala na yan. Kasi kapag once na pinasok mo na yung mga bagay-bagay na yan, lalamunin ka at mahihirapan ka nang umalis. The more na maliit pa lang yung pinsala, tanggalin mo na kaagad, hinto mo na kaagad. Huwag mo nang hayaan na parang buong pagkatao mo na yung napasok doon sa mga pintong binuksan mo na hindi naman talaga dapat. Marami sa atin na nagbubukas ng mga kung ano-anong pinto. Tinitignan ba natin kung ano ba yung laman nito? Ano ba yung meron dito? Masaya ba dito? Pero minsan nakakalimutan natin isarado yung mga pintong yun. Madaling magbukas ng pinto, pero ang hirap isarado. Pansin ko, itong pinto na to ay mabilis buksan. Pero nang iiwan nakahang o hindi nasasarado ng gusto. Bilang mga Kristiyano, no? Or bilang mga tao, mahilig tayo magbukas ng pinto, pero hindi natin sinasarado ng maayos. Kasi maaaring pagbukas natin, hindi natin gusto yung nandoon, kaya iniwanan lang natin. Or minsan, excited tayo pagbukas natin, gustong-gusto natin yun doon, kaya nakalimutan natin isarado yung pinto. Bilang Kristiyano, may mga pinto tayong binuksan na hindi kaaya-aya sa buhay natin. Pero ito na yung panahon na isarado na yung mga pintong yun. Kailangan natin balikan, isarado yung mga pintong yun. Maaaring yung mga pintong yun, kaya tinutokso ka pa kasi nakabukas pa siya ng awang. Maaaring may mga bagay-bagay pa na kumakapit sa'yo kaya hindi ka pa makalayo sa bagay na yun. Baka ngayon yung oras na pinapalalahanan ka ng Panginoon na kailangan mong balikan yung pinto na yun para isirado, para hindi ka na matokso ng bagay na yun. Dahil isang pinto lang naman yung kailangan mong buksan. Yung pintuan na nandoon si Jesus Christ. Wala ka naman ibang pintong kailangan pa. Dahil akala natin kapag nagbukas ka ng pinto, ang dami mong buksang pintong binuksan, kapag binuksan mo yung pinto ni Jesus, gate pala yun sa mas marami pang pinto na siya yung magbubukas sa iyo. Anak, dito kita dadalhin. Anak, dito kita papupuntahin. Anak, dito ka. Anak, dito ka. Hallelujah. Pansin nyo, yung nag-aaral tayo, hindi tayo pinapapasok sa gate. Kung kulang tayo sa ID, hindi tayo naka-uniform. Kaya dati nung sa PSU kami, isa lang nagdadala ng white shirt, tatapon lang doon sa gate, rubarin lang pagtasok. Alam mo yung white shirt ko sa bag, umaabot na isang buwan, walang laba-laba. Kasi susuotin lang naman sa gate yan eh. Tapos pag nakapasok ka na, rubarin mo na, wala na sa'yo magsisita doon sa loob. Pero kapag nasa Panginoon, kaya hindi ka pwedeng magsuot ng damit ng kalwalhatian niya, tapos hukubarin mo. Kailangan laging nakasuot yung kalwalhatian ng Diyos sa buhay niya. Hallelujah. Kaya, may mga pinto na kailangan natin tayo mismo yung magsara. Kasi tayo yung nagbukas. Hindi ko masasara yung mga pintong binuksan mo, kasi hindi ko naman alam kung anong pinto mo. Pero alam mo sa sarili mo kung ano yung mga pinto na yun na kailangan mo magsara. Hallelujah. Lagi natin tandaan na ang pintong na nandoon si Jesus Christ, yun yung gate na magbubukas ng maraming pinto na siya yung makapahintulot sa atin. Kaya huwag na nating sikapin buksan pa yung mga pintong hindi karapat-dapat buksan. Baka kapag nilamon ko nang mahirap ang makaalis sa mga bagay na yun. Hallelujah. Naintindihan ba natin? Muli, pinapalalahanan tayo na huwag natin dayain yung sarili natin. Hallelujah. Pinatawagan ko yung music ministry. Tayo tayong lahat. Hallelujah. Kantahin natin ng time team yung pinakahuling awit. At inanyayahan ko yung music team na dahan-dahan, hinaan pa natin yung ating mga instrument para manamnam ng bawat isa yung lyrics ng kanta. Kantahin natin to na talagang binibigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Hallelujah!
Dahil lahat naman tayo ay walang ibang gusto para malang hindi ang Diyos lamang. Nandito tayo, hindi dahil natin hindi Tutoy, natin papatayin ka na ba? babaguhin yung sarili natin kasi narinig natin, kundi babaguhin natin yung sarili natin. Isisarado natin yung mga pinto ngayon kasi gusto natin lumalating ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah! Tayo tayong lahat at kantahin natin ito ng buong puso para sa Diyos. Sakit ng iyong katawan,
Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang. Ang karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang. Ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Sa'yo ang mga papuri. O Jesus, sa'yo ang kadakilan. Ang korona ng kaluwalhatian at karangalan, sa'yo ang lahat. Sa'yo ang mga papuri. O Jesus, sa'yo ang kadakilan. Ang korona ng kaluwalhatian at karangalan, sa'yo ang lahat. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang. Ang karapat-dapat ng aming pagsamba. O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang. Ang karapat-dapat ng aming pagsamba. Katulad, Panginoon, ang kanta na, O Diyos, ikaw lang. Jesus, ikaw lang ang karapat-dapat na aming pagsamba. Panginoon, patuloy kami pag nagpapakumbabang lumalapit sa inyo, Panginoon Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, Panginoon Lord God. Marami kaming pagkukulang, Panginoon, pagkakasala sa inyo. Lahat kami, Panginoon, ay marumi sa inyong harapan, Panginoon. But Lord, alam namin sa pamamagitan ni Kristo na aming tinanggap, Panginoon, kami nilinis niya, Panginoon, at kaya namin humarap sa inyo, Panginoon Lord God. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon Lord God, sa mga pinto, Panginoon, na binuksan namin, Panginoon, na hindi karapat-dapat, Panginoon, na kaya namin isarap, Panginoon, bilang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. At Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mga pintong bubuksan namin, Panginoon Lord God, ay mga pintong nakakaluwalhating sa inyo, Panginoon. Lord, mahirap, Panginoon, malaman kung ano yung pinto ang dapat naming buksan at dapat naming isarado. Pero Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya, Panginoon, at karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon Lord God, na masanctify, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon Lord God, at makita ang mga pintong kailangan namin isarado sa aming mga buhay. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, na marami kami, Panginoon, ini-entertain, Panginoon, marami kaming mga bagay, Panginoon, na sinusubukan, mga bagay na tinatry, Panginoon, sa aming buhay, sa relasyon, sa pansarili man, Panginoon, o kung anumang mga bagay, Panginoon. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga intensyon, Panginoon, ang aming mga pansariling kapakanan, Panginoon, Lord God. At sa hapon na to, Panginoon, mangusap ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Mangusap ka sa amin, Panginoon, Lord God, na kaya namin ma-determine, Panginoon, yung pinto na dapat namin isarado, Panginoon, upang maluwalhati ka sa buhay namin, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami magdalawang isip, Panginoon. Hindi kami mag-alinlangan, Panginoon, isarado ang mga pintong ito bilang paglilingkod, bilang
ng pagsamba namin sa iyo, Panginoon, Lord God. Tulad ng kanta, Panginoon, wala kaming ibang gusto maitaas, madakilang, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapagod ang aming pisikal na pagnanasa sa mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapagod kaming gawin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. At tulungan mo ang aming mga sarili, Panginoon, na mas masaya kaming gawin ang mga bagay na nakakaluwalhati sa iyo, Panginoon. Mas excited kaming gawin, Panginoon, Lord God. May kapayapaan kaming gawin ang mga bagay na nakaka-glorify sa iyo, Lord God. Tulungan niyo po kami na mapagod ang aming physical na pangangatawan, physical na kaisipan, Panginoon, physical na puso, Panginoon, sa mga bagay na hindi naman nakakalugod sa iyo. At matutunan namin i-enjoy at maging masaya sa mga spiritual na aspeto na bagay na aming ginagawa, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, sumpungan mo kami. Lord, itayo mo kami, Panginoon, Lord God, sa mga nasadlak, Panginoon, sa mga tukso, Panginoon, sa mga nabihag ng tukso, Panginoon. Lord, ikaw nawa ang tumayo sa kanila, Panginoon. At buhatin mo sila, Panginoon, Lord God, sa mga tuksong yun at ilagay, Panginoon, Lord God, sa kaligtasan na dulot mo, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy kaming sumasamo sa iyo, Panginoon. Patuloy naming sinisiwalat, Panginoon, Lord God, ang aming buhay sa inyo, Panginoon, upang baguhin mo, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw lang, Panginoon, ang aming kailangan, Panginoon. Ikaw lang ang makapagpabago sa amin. Ikaw lang ang aming kalakasan, Panginoon, Lord God. At higit sa lahat, ikaw lang ang aming kaligtasan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa hapon na to. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, sa mga bagay namin na dapat gawin, Panginoon. Lord God, binabalik po namin lahat ng papurit pasasalamat sa inyo lang. Lahat tayo magsabi ng Amen. Kaya, so ayan, salamat po. Ay na, ma'am. Mari na Ma'am. po tayong makaupo. Ay na. At alam ko na ang dami rin talagang nakakaagaw ng atensyon niya. And isa to sa mga pinsan ko na pinagpipray ko lagi na, Lord, nawa, mayayan namin siya sa church. Nawa, maging leader siya ng mga youth kasi siya talaga yung prospecto ng una mag-lead sa mga youth. And wala, patuloy lang akong pinagpipray siya. And sabi ko sa kanya, attend ka sa Sabado kasi kahapon ngayong linggo magkausap kami kahapon. Hindi ko alam na birthday niya ngayon. Buti na lang nagpa-cake si Sophie. Tapos pula ay pink tsaka white. So pareho sa kanya yung white. So salamat sa buhay mo, Jan, na bilang kuya, kailangan ipakita mo sa mga kapatid mo paano mananampalataya. Kailangan maging role model ka, pananampalataya mo sa iyong mga kapatid. Kaya, salamat dahil sumama ka ngayon. Nawa, every Sunday, kasama ka na rin namin. At sa kanyang mga kapatid, magbanggit kasi nung gusto mo mag-message sa'yo. Kung wala ka masabi, si Lola. Gusto mo? Pagka si Lola, bukas pa tayo matatapos nito. Kaya kung ako sa'yo, pili ka na sa kapatid mo. Sino sa mga kapatid mo? Jam daw. Sino? Si Pete, okay? Halika dito, Pete. Sa'yo ang corona. Okay? Dali. Ano masasabi mo sa kuya mo? Abisana. Abisana. O, dali. Masasabi mo, Jay? Okay, dali message mo. Na-pressure ka rin na tulad niya, no? Okay? Kahit ano sasabihin mo lang. Go. Bahala ka na. Kahit ano. Mabutin mo yung pag-aaral. Yun. Kung saan naman simbahan natin yung linggo. Siyempre, gusto mo, Jade? Ayaw daw ni Jade. So, tinatawagan ko si Lola na lang. Diba? Iklian mo lang, Lola, basta nakakaiyak. Praise the Lord. Salamat dyan. Patuloy hanggang pagbalik sa ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa taon na binigay ni Lord sa iyo. Salamat sa Panginoon din, sa kalakasan, sa pag-aral din. Salamat nga si Lord talaga ang nagsubaybay sa iyong mga magulang para makapag-aral kayo. Kasi mahirap din ang magpapaaral habang sa private school.
salamat sa Panginoon nga kayo naging anak na mabait. Ako din sa Panginoon. Ikaw ang kuya, guide din sa inyong mga kapatid, napatuloy kayo maglingkod lalo sa inyong papa na mama. Praise the Lord. Salamat sa taon na binigay ni Lord yan. Bigyan pa ka ng marami pa mga taon parating sa buhay mo. Happy birthday dyan. Ayun. So alam ko na masaya si Lola kasi isa din si Lola sa nagpipray kay Jam Jam na sumama na sa amin sa church. Kaya nawa simula na to ng journey ni Jam Jam ni Jan Jan. Bakit pa Jam ako ng Jam? Si Jam, gusto mo magsalita sa kuya mo? Grabe yung pag ayaw nyo, alam mo hindi na kilala tong tao dito. Diba? So nawa, lagi ka namin makasama kasi bilang magandang modelo sa mga kapatid mo. So itaas natin ating mga kamay, panalangin natin si Jan Jan. Lord, salamat Panginoon Lord God sa buhay ng aking pinsan Panginoon. Lord, alam ko Panginoon na may plano kang maganda sa kanya. May plano kang gamitin siya Panginoon Lord God sa iyong kaluwalhatian. Nawa Panginoon, sa mga oras na to nangungusap ka sa kanyang puso Panginoon, sa kanyang isipan Panginoon, na i-commit niya na ang buhay niya sa iyo. Simula ngayon, sa susunod na linggo hanggang magpakailanman Panginoon, na lagi na namin siyang makasama. Lord, salamat sa pagkakataong ito, Panginoon Lord God, na sumama siya sa amin. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang nagpalambot ng puso niya, Panginoon, nagbukas ng pinto ng puso niya upang papasukin ka, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na to, we declare, Panginoon Lord God, provision sa lahat ng kanyang pangailangan. We declare, Panginoon, knowledge and wisdom sa kanyang pag-aaral, Panginoon Lord God. Kayo ang patuloy na gumabay sa Kanya, Panginoon. Kayo ang patuloy na magpatatag sa Kanya. Kayo ang patuloy na magpaalala sa Kanya, Panginoon, na may Diyos siya na dapat sambahin at lingkuran, Panginoon, Lord God. Na Lord, na hindi siya parang alon, Panginoon, nasasabay na lang sa hangin, Panginoon. The same time, Panginoon, maninindigan siya sa mga narinig niya ngayon, Panginoon, Lord God. Tulungan niyo mo rin po siya, Panginoon, Lord God, sa mga desisyon na kailangan niyang gawin, Panginoon, na ito'y nakaluwalhati at nakaglorify sa iyo, Panginoon, Lord God. Samahan niyo po siya, Panginoon, sa araw-araw niya pagdidesisyon sa buhay niya, bilang college student, Panginoon, Lord God, bilang kuya, Panginoon, bilang anak, Panginoon, Lord God. Nawa, Panginoon, Lord God, makamtan niya ang mga pangarap niya upang matulungan ng kanyang buong pamilya, Panginoon, Lord God, upang iahon, Panginoon, Lord God, ang kanilang buhay, Panginoon, Lord God. Lord, gamitin mo siya, Panginoon, Lord God, upang pagpalain ang kanyang buong pamilya, Panginoon, makatapos siya sa pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho, Panginoon, Lord God, upang makatulong sa kanyang mga kapatid, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito ng udyat, Panginoon, ito ng simula, Panginoon, upang makasama pa namin siya sa bahay-sambahan na ito. Lord God, umupong hayaan, Panginoon, na yung fire sa heart niya, Panginoon, ay mamatay at manghina. Bagkus, lagi mo itong palakasin, pagliyabin, Panginoon, Lord God, na every Sunday, Panginoon, na excited siya, Panginoon, pumunta at sumama sa amin dahil alam niya na ito'y paglilingkod at pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay niya. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, halika na dito, Sophie. Kantaan niyo sila ng happy birthday, no? Happy birthday! So, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, isa-isa muna. Sino may phone dyan? Ay, ikaw, picturean mo siya yung mag-blow muna. Isa-isa lang, isa-isa. O, siya muna mag-blow. Palitan lang. Ayaw siya ba na? Ha? Ay, baka magkapalit yung hininga. Eh, okay na. Ay, yung cellphone ni Sophie, oh. Ayun. It's okay. Doon ka sa gitna. Okay na, tapos meron ng gloss. Sure natin yan sa'yo. Tapos may tatlo tayo, ano? Game. I-blow ka din. Picture daw siya? Sure mo na. Picture lang dito. Pag dito daw, yung anak namin, ay, kasama pala siya. Sorry naman, kasama pala siya. 1. Okay na. Yan na. Wala si Sophia, Lang. hindi sila ako. Ayan. So, hindi ulit, ikaw naman dyan. Oh, Luella, halika na! Wala na yun. Oh,
3. Okay na. I-blow mo na rin yan. So, ayan.